Magandang gabi sa iyo, Boss Kira. Happy New Year po. Tawagin niyo na lang akong Maki. Silent listener niyo lang po ako until now. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo na magiging mahaba, nakakatakot at nakakapangilabot ang kwento na ito. Hindi po ito sa akin. Gayunpaman, ako na ang maglalahad ng kwentong ito sa inyo, na parang kasama ko kayong pinapakinggan ang kwentong ito ng kaibigan kong si Jel. Isang gabi sa isang opisina, sa gitnang bahagi ng Ortigas. Nasa 3 hanggang 5 taong magkakasamang nagtatrabaho habang nakikinig sa inyo, Boss Kira. Mahilig kasi kaming makinig ng mga nakakatakot habang nagtatrabaho. Sa kalagitnaan ng pakikinig namin, sumingit yung katrabaho kong si Jel. Nagsimula itong ikwento yung karanasan niya. Upang mahabi ang kwento sa pinakamaayos na paraan, ay sisimulan natin ito sa mga kwento ni Jel sa kanilang family house sa Cavite. Dito sila lumaki bilang kumpletong pamilya. Malaki ang bahay na gawa sa bato. Sa totoo lang, sa kasalukuyan, ang bahay na yon ay tinitirahan na ng ibang mga kamag-anak nila. At ang ibang parte naman ito ay pinapaupahan. Maski hanggang ngayon, for rent pa rin ito. Bago nila ito iwan ay maraming karanasan ang bumulabog sa mga nakatira dito. Mga kaluskos sa mga sulok ng bahay, mga yabag ng paa ng mga hindi nakikitang nilalang. Isang araw, naiwan si Jel at ang kanyang kuya at ate sa kanilang bahay. Nasa 2nd floor daw sila nito. Nagsasampay yung ate niya sa terrace. Tinawag nito ang kanyang kuya na noon ay naaaninag niyang nasa attic. Nakailang tawag na daw yung ate niya ay hindi tumitinag sa pwesto yung kuya niya. Kaya naman pinuntahan niya na ito. Nung malapit na daw siya sa attic, nagulat siya kasi nakita niya yung kuya niyang nasa kusina. Naguhugas daw ng mga plato. Napatingin daw ulit siya sa taas. Nagulat siya kasi yung inaakala niyang kuya niya ay isa lang daw palang anino. Na kung tatanungin mo siya ngayon tungkol dun sa nakita niya, sasabihin niya na isa raw itong demonyo. Ito pa yung isang kwento niya. Nagpunta daw sila ng pamilya niya noon sa Tagaytay. Nakapag-book sila sa isang transient house sa mapunong bahagi ng town proper. Yung mismong transient house, meron daw katabing malaking puno na pwede mong tambayan. May Cleopatra daw doon na upuan. Tumambay daw saglit doon si Jel habang hinihintay yung mga kasama niya. Malamig daw ang hangin nung mga panahon na yon. Payapa raw rito at tila wala naman daw kung anong panganib ang nasa paligid. Nag-check out sila sa transient house na yun noong mga 11 p.m. Ligtas naman daw na nakauwi ang mag-anak nila after nilang pumunta sa Tagaytay. Mga ilang araw daw ang lumipas. Napansin daw ni Jel na parang napapadalas yung bangungot niya. Sa panaginip niya, mayroon siyang naririnig na boses ng isang lalaki. Masaya ako at pumunta ka. Paulit-ulit daw nitong sinasabi. Paulit-ulit daw ang panaginip niya na yon. At ang hindi niya na gusto sa nagagawa nito sa kanya, hindi raw siya makakilos o makapagsalita sa tuwing nananaginip siya ng ganon. Nagdarasal na lang daw siya kapag nangyayari yon. At matapos naman daw ang isang rounds ng dasal, ay unti-unti niya nang maigagalaw ang kanyang katawan. Magigising siya noon at bigla na lang siyang mapapabangon. Sinabi niya ito sa kanyang ina. At ang sabi ng kanyang nanay, doon na lang din muna siya makitulog sa kwarto ng kanyang magulang. So ganoon na nga ang ginawa. Nang makalipat siya ng kwarto,
Inakala niya na yun na yung katapusan ng kanyang mga bangungot. Hanggang isang gabi, habang natutulog silang mag-anak, nakaamoy daw si Jel ng masamang amoy sa kwarto. Mabaho raw ito. Ayon kay Jel, parang amoy daw ng natuyong pawis ng pagod na tao na 10 beses na mas malala. Pero ang ipinagtataka naman ng mga magulang niya, hindi naman daw nila ito naaamoy. Siya lang daw ang nakakaamoy nito. At hindi lang daw ito isang beses na nangyari. May mga gabi pa na nakakaamoy siya ng patis. Minsan naman ay suka pa. Pero doble-doble daw yung baho nito. Ganun daw ito kalala. Ang nakapagtataka pa, lagi niya lang daw itong naaamoy tuwing madaling araw. At nagpatuloy daw ang pangyayaring ito sa loob ng 1 buwan. Bumisita ang mga tiyahin ni Jel sa bahay nila. At nagulat ang mga ito nang makita ang itsura ni Jel. Bagsak na raw ang katawan. Namayat na ito. Malayo na raw sa itsura nang huli nila itong nakita. Nalaman din ng mga ito ang nangyayari kay Jel. At nagsuggest sila na sumangguni na sa isang manggagamot. Naghanap sila nun ng pwedeng sumuri kay Jel. At nang makakita, tiyempo namang hindi nila kasama si Jel. Pero ang sabi, nagawa raw ng manggagamot na mabasa ang nangyayari kay Jel kahit hindi pa niya ito nakikita. Ang sabi raw ng manggagamot, ang dahilan daw ng pagbagsak ng katawan ni Jel, ang mga bangungot, ang mababahong amoy na umaalingasaw tuwing madaling araw ay dahil daw sa mga kapre. 3 kapre daw ang sumama kay Jel mula pa sa Tagaytay. Kaya daw pala 3 magkakaibang mababahong amoy ang naaamoy niya dahil 3 kapre din ang sumama sa kanya. Nagkagusto daw ang mga ito sa kanya. At upang tumigil na ang mga ito, binigyan niya ng proteksyon si Jel. Isang maliit na piraso ng pulang tela. Meron daw itong bala ng baril sa loob nito. At mula raw nang ipasuot nila ito sa kanya, ay natigil na raw yung mga panggagambala sa kanya. Nawala na yung mga hindi maipaliwanag na pangyayaring nararanasan niya. Isa pang personal na kwento ni Jel. Mag-isa daw siya noon sa 2nd floor ng bahay nila. Nasa kwarto ng ate niya at nagme-makeup. Nakapatay ang electric fan sa kwarto dahil hindi naman daw mainit. Kausap niya yung jowa niya noon through call. Maya-maya, lumabas siya ng kwarto. Lumapit siya sa salamin at nag-pose-pose sa harap nito. Nang bigla raw siyang makarinig ng sitsit. Nung una raw ay hindi niya ito pinapansin. Pero naulit nang naulit yung pagsitsit na yon. Kaya daw sinilip niya ito sa labas. Pero wala naman daw tao. Pagpasok niya ulit ng kwarto, nakita niyang bahagyang umiikot yung electric fan. At tuluyan, hanggang sa tuluyan na nga itong gumana kahit na hindi niya naman ito binubuksan. Inisip niya na lang noon na baka nakalimutan niya lang na binuksan niya pala. Bumalik ulit siya sa salamin. At sa huling pagkakataon, narinig niya na naman na may sumitsit. Pero sa pagkakataon na yon, malapit na raw ito sa kanyang tenga. Sa takot, nagsisigaw na raw siya at tumakbo sa labas ng kwarto. Ito naman ay kwento na nangyari sa kanyang ate. May ganap daw nun sa bahay nila Jel. Nung araw daw na yon, binalak ni Jel na humiram ng damit sa kanyang ate. Pero dahil pasikreto lang ito, chinempo niyang walang tao sa loob ng bahay. Sakto naman na nakita niya ang ate niya na pumasok sa kwarto nito. Galing daw ito sa 2nd floor. Sa pag-aakalang sasaglit lang ang ate niya sa loob ng kwarto, hinintay niya raw ito na lumabas. Pero ilang minuto na raw ang lumilipas, hindi pa rin daw ito lumalabas ng kwarto. Tapos nagulat na lamang daw si Jel nang makita niya yung ate niya na pumasok sa pinto
galing sa labas. Tinanong pa siya nito kung anong ginagawa niya. Gulat na gulat siya nun. Kasi kitang-kita niya na pumasok yung ate niya sa kwarto. At hinihintay niya nga lang ito na lumabas. Hindi siya pwedeng magkamali. Ate niya talaga yung nakita niya. Ito naman po ay tungkol sa panganay na kapatid ni Jel. Isang araw, natripan daw ng ate niya na iukit ang pangalan nito sa puno ng talisay sa bakuran ng bahay nila. Wala lang daw yon para sa kanila. Pero makalipas lang daw ang ilang araw, nagtaka sila nang makita nila ang mga sugat sa braso ng ate niya na para daw hiniwa-hiwa. Nanaginip din daw yung ate niya ng hindi maganda. At sa panaginip nito, meron daw babaeng galit na galit sa kanya na nilalatigo siya. Ang sabi ng babae, wala daw siyang karapatan na iukit ang pangalan niya sa puno na yon. Dahil hindi naman daw ito ang nagtanim nun, kundi ang ama ni Jel. Upang tumigil na ang mga nangyayari sa ate ni Jel, nagpatawag sila ng albularyo. Pinayuhan sila nito na mag-alay sa puno kung saan siya nag-ukit ng kanyang pangalan. Naginawa naman agad nila. At kinagabihan nga nun, na naginip ulit yung ate niya. Nakita niya raw ulit yung babae. At ang sabi raw nito ay hindi na raw ito galit sa kanya. Kung hindi ka papagod, Boss Kira, itutuloy ko pa ang marami niya pang kwento sa bahay nila sa Cavite. Itong storya na to na ang naging dahilan upang humingi na ng sagot ang pamilya ni Jel sa mga kababalaghang nangyayari sa bahay nila. Isang araw daw, inaalagaan ni Jel ang batang pamangkin nito. Nakitulog daw ito kasi sa kanila. Paggising, nag-CR si Jel kasama yung bata. Iniwan niya muna yung bata sa labas ng CR. Pero nagulat siya nang biglang pumasok yung bata at para daw itong takot na takot. May nakausap daw kasi itong nilalang sa labas. At ang sabi ng kausap nito, ihuhulog daw siya nito sa hagdan kapag narinig pa siya nitong nagmura. Sabay turo daw nung bata sa nilalang na nakita niya sa may laundry area ng bahay. Nakita na rin daw ng ate niya ang nilalang na ito. Ayon dito, isa raw itong lalaki na nakapwesto sa hagdan ng bahay. Nabahala na nun ng matatanda sa bahay nila Jel dahil sa na-encounter ng bata. Bukod dito, may isa pang pagkakataon na may nakikita ang bata na may nakaparada daw na karakol. Ito raw ay grupo ng mga taong nasa parada ng fiesta at sumasayaw. Pero hindi raw ito nakikita ng matatanda. Yung bata lang daw ang nakakakita ng parada na yon. Nagdesisyon na sila noon na sumangguni sa isang medium. Lumuwas ng Maynila ang mama ni Jel kasama ang dalawa niyang ate at mga tita. May kakilala daw silang medium doon. Kaya naman naiwan si Jel sa bahay nila sa Cavite. Pero sinamantala niya din yon para makaalis at gumala. Isang araw daw, nagpe-prepare si Jel at aalis. Pupunta siya sa bahay ng kaibigan. Nang makarating daw ito sa bahay ng kaibigan niya, natawagin na lang nating Jen, tumawag sa cellphone yung isa pa niyang kaibigan. Tawagin naman natin itong Mayen. Nasa labas lang daw ito ng bahay nila, hinahanap si Jel. Nakita daw ni Mayen ang ate ni Jel. Pero nakatalikod lang daw ito habang tinatawag ng kaibigan niyang si Mayen. Hindi daw siya nito nililingon, na para bang hindi siya nadidinig. Kaya ang ginawa daw ni Mayen, tumawag na nga kay Jel. Hello? Hello, Jel. Oh, Nasaan ka? nandito ko kay na Jen. Bakit? Nasaan ka ba? Nandito ako sa bahay niyo. Tawag ako ng tawag dito sa ate mo, yo. Hindi ko pinapansin. Parang hindi ako naririnig.
Hindi man lang ako nilingon. Nagtaka naman si Jel sa sinabi ng kaibigan. Ha? Gaga, walang tao dyan. Wala sila mama tsaka sila ate. Kaya nga nandito ko kay Nadine eh. Punta naman po tayo sa mama ni Jel. Na nung mga panahon na yon nasa Taguig. Namit na nila noon yung medium. Natawagin na lang nating Manong Huante. Sa isang kwarto, nasa 10 tao raw ang nagtipon. Ayon sa medium, kailangan niya ng assistant na siyang magiging susi upang maging successful ang session na yon. At tawagin na lang natin itong vessel. Para maging isang vessel, kailangan daw na ang tao na yon ay may mabuting kalooban. So sinubukan ng medium na kilatisin ang lahat ng tao sa kwarto upang makita kung sino ang posibleng maging vessel. Sinubukan nila ito sa tita, sa mga kapatid at sa mama ni Jel. Ngunit hindi sila pumasa bilang vessel. Nakita raw ng medium yung mga guardian angel ng mga ito, ngunit hindi raw nila magagampanan ng pagiging vessel dahil hindi busilak ang kanilang kalooban. Hanggang sa sinubukan nila ang pinsan ni Jel na si Jome. At ito lamang daw ang nakitaan ng potensyal. At siya na nga rin ang naging vessel para sa session na yon. Mabait daw itong tunay. At busilak ang kalooban ayon kay Jel. Nakaupo sa magkaharap na upuan yung medium at si Jome. Dinasala ng medium si Jome. Ang layunin nito ay magawang ilabas ng katawan ng kaluluwa nito at lakbayin ng kawalan papunta sa bahay nila Jel sa Cavite. Tangay-tangay daw ang guardian angel ni Jome habang inililipad ito papunta sa bahay nila sa Cavite. Kausap ng medium si Jome at ito ang naglalahad ng lahat ng nangyayari. Nang makarating na daw yung kaluluwa ni Jome sa bahay nila sa Cavite, sa tapat ng bahay ay bumungad sa kanya ang puno ng mangga. Sa ilalim nito ay may nakita siyang sundalong Hapon. Pagpasok nito sa gate, sa gilid ng pinto ay meron daw wheelchair. Nakaupo raw rito ang isang matandang lalaki na ayon kay Jome ay mababakas sa mukha nito ang matinding galit. Tinanong ni Jome sa medium kung nakikita rin daw ba niya yung mga kaluluwa sa loob ng bahay. Ang sagot nito ay hindi raw. Pagbukas nito ng pinto, bumungad sa kanya ang sala. Merong mahabang bangko roon. At sa ilalim nito, may nakita siyang nakahigang katawan at wala raw itong ulo. Dahil ang ulo nito ay nakapatong sa mismong bangko. Sa pag-iikot niya sa bahay, ay napunta ito sa banyo, sa ground floor. Sa loob ng banyo ay may nakita siyang black lady. Sunog daw ang mukha nito. Matapos noon ay umakyat na siya sa pinaka nakakatakot na parte ng bahay, ang second floor. Sa unang kwarto sa second floor, pumasok ang pinsan ni Jel. Kwarto yun ng ate niya. At sa loob daw nito, nakakita ito ng white lady. Kung natatandaan niyo po, ito din yung kwarto kung saan kusang umandar yung electric fan nung minsan na tumambay doon si Jel. Pumasok doon si Jome at sa loob, may nakita pa siyang mga sanggol na nagpapaikot-ikot sa higaan. Pagkatapos nun, pumasok din siya sa CR sa second floor na nahahati sa dalawa, yung toilet at yung shower area. Sa shower area daw, nakita nito ang isang babae na nakabigti na nakalawit pa raw yung dila. Hindi na lang daw maalala ni Jel yung kabuuan ng kwento kasi matagal na rin ito. At hindi rin daw malinaw kung bakit maraming entity sa loob ng bahay. Pero nasagot din ito nung may bumisita sa kanila at nagawa nitong kausapin ang mga nilalang sa bahay
Jowa ito ng tita niya. Tawagin natin siyang Ronnie. May third eye daw itong si Ronnie. At dati rin itong faith healer. Nung araw daw na yon, nag-overnight ang mga ito sa bahay nila. Sa pagtulog, nanaginip daw itong si Ronnie. Doon daw sa panaginip niya, nasa loob lang din sila ng bahay. Tapos may nagpakita sa kanyang white lady. Doon daw ay mas nakilala niya yung white lady na yon. Ipinaalam niya rito ang kanyang pinanggalingan. Ipinaalam daw nito sa kanya ang kanyang pinanggalingan. Hindi raw pala talaga ito taga ron. Pero nagustuhan niya raw yung kwarto na yon dahil tahimik daw dito. Dati raw siyang nakatira sa malaking puno ng mangga na nakatayo sa kabilang kalye ng bahay. At doon daw sa mangga na yon, doon siya ginahasa at ibinigti ng gumahasa sa kanya. Bukod sa white lady, nagpakita rin kay Ronnie yung sundalong Hapon. Naikwento nito sa kanya na bago raw ito namatay, ay naaalala niyang binubugbog siya at kalaunan ay itinali sa puno ng kamyas. Hanggang sa dito na nga siya binawian ng buhay. At dito na rin siya nanirahan mula noon. Paglipas ng panahon, ay nabili na nga ang lupang kinatitirikan ng puno. Pinutol yung puno na yon. Kaya dito na naisipan ng sundalo na manirahan sa loob ng bahay nila. Mabait naman daw ito at tila naging kaibigan pa nga ni Ronnie. Habang pinakikinggan namin ang mga kwentong ito, isa lang ang tumatakbong tanong sa utak ko. Ano nga ba ang dahilan kung bakit napakaraming multo sa loob ng bahay nila? Nasagot ito ng sundalo. Ang sabi nito, meron daw portal sa loob ng bahay nila. Nasa second floor daw ito, sa may bandang laundry area. Yun daw ang dahilan kung bakit nakapasok yung white lady at yung sundalo sa loob ng bahay nila. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit napakaraming hindi maipaliwanag na pangyayari sa loob ng bahay nila doon sa Cavite. Na sa pagkakataon na ito ay haunted na. Sa ngayon po ay for rent pa rin ang bahay nila Jel. Ang parents ni Jel ay nasa ibang bansa na. Ganon din ang mga kapatid niya. Si Jel naman ay nandito sa Manila nakatira. Nang una kong narinig ang mga kwentong ito, naitanong ko sa kanya kung sa kanila pa din ba ang bahay na yon at kung pagmamayari pa rin daw ba nila ito. At oo daw, pagmamayari pa rin nila ito. Meron lang caretaker, kamag-anak din nila. Tapos yung ibang parte daw ng bahay ay naghihintay na lang ng titira. Pinabless na rin daw nila yung bahay na yon, makailang beses pang araw. Sabi ni Jel, hindi raw magawang ibenta ng mga magulang niya yung bahay na yon dahil kahit ganoon naman daw yung bahay, hindi naman sila nito ipinapahamak. Maswerte din ang pamilya nila dahil magaganda din ang mga buhay ng mga ito sa kasalukuyang panahon. Last na, Boss Kira. Naniniwala ako sa kwentong ito ni Jel dahil bukod sa mga kwentong ito, may ipinakita din si Jel sa akin na picture ng bahay nila na kinuna ng gabi. Galing ito sa caretaker nila. Sa litrato, makikita yung bintana ng bahay. Sa unang tingin parang wala lang, parang normal lang. Pero kapag tinitigan mo ito ng maayos, makikita mo ang imahe ng mukha ng isang babae na mukhang bruha. Talagang napakapangit nito at parang galit na galit din. Ang mas nakakatakot pa, bukod sa parte ng bintana, kita din ang pinto sa kanang bahagi ng litrato. At makikita naman dito ang imahe ng isang tao na tila nakaputing damit at itim na pantalon. Nakatayo lang ito doon. Ang nakapagtataka, kung babaybayin mo ng daliri mo yung nakapantalon ng itim na yon, mula sa pantalon paakyat sa damit,
hindi mo makikita ang ulo nito. Oo, marahil ay sa dilim. Pero maaari din na ang nakatayong yun sa pinto nila ay lalaking pugot ang ulo. Maraming salamat po sa pagbasa ng storyang ito, Sir Kira. Alam kong mahaba ito at masyadong detalyado. Pero nawa ay mabasa mo pa rin at magustuhan ng mga listeners. Aabangan namin ito at papakinggan sa office. Muli, magandang gabi po. Yo, Boss Kira. Si Jay po ulit ito. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Happy New Year po sa ating lahat. Mula sa nakaraan ng aking kwento, ito na yung revelasyon kung bakit may paranormal experiences ako na mga nararanasan hanggang sa ngayon. Ito ay kwento na lang din sa akin ng magulang at tiyuhin ko magmula noong ako'y bata pa. Nasa mga 3 hanggang 5 years old ako nito. Marahil noong mga edad ko daw na yon, ay sadyang marami talagang nagkaka-interes na makipaglaro sa akin. Dahil daw sa kutis kong maputi at medyo may pagkaanak banyaga ang aking dating. Ganun ako ilarawan ng aking nanay. Kinagiliwan ako ng mga tiyahin at mga pinsan ng mama ko noong bata pa ako dahil nga maputi ako at cute daw. Anyway, pasensya na sa mahabang intro. Bale, ito yung pinaka-istorya. Mahilig daw akong magbike noong bata pa ako. At itong bike na ito ay mayroong ekstrang gulong na maliit sa 2 gilid niya. Parang support wheel lang yata yon para hindi mabuwal yung nakasakay, lalo na nga at bata. Isang araw, medyo pahapon na nun, nagbabike daw ako at nag-iikot sa compound lang namin. Bale yung itsura ng compound namin noon ay tipikal lang na probinsya. May mga puno ng mangga, akasya, saging at mga puno ng bayabas. Tapos wala pang sementadong porsyon noon o mga bakuran. Ang bawat bahay doon ay tagus-tagusan ng mga daanan. Kapag pumasok ka sa gate o kung tawagin namin doon ay tarangkahan, pwede ka ring lumabas sa gate ng kapitbahay. Yung gate pala noon ay gawa lang sa kawayan dahil nga hindi pa naman sementado ang mga baryo. So yun na nga, nagbabike ako noon, mga bandang 4 PM or 5 na yata ng hapon. Medyo padilim na daw noon. Tapos may isang kapitbahay kasi kami noon na totally bakanting bahay na. As in lumang bahay na siya, parang mga bahay pa noong kaila Emilio Aguinaldo pa. Ako naman, dahil nga bata daw, curious sa mga bagay-bagay. Doon daw ako napadpad. Bumaba ako sa bike ko, tapos nag-ikot-ikot ako sa paligid ng bahay na yon. Napatingin daw sa akin ng tito ko na kapatid ni mama, na noon ay nagpapakain ng kanyang mga alagang panabong na manok. Dahil nga nasa bakuran lang din naman yung mga manok niya noon, at mula doon ay kita niya yung lumang bahay. Habang nakatitig daw sa akin si tito, nagtaka daw ito sa akin. Dahil para daw akong may kinakausap doon sa may bandang kusina, sa may bintana sa likod ng lumang bahay na yon. Tinawag daw ako ng tito ko para alamin kung totoong may kausap nga ako doon. Pero hindi daw ako lumingon. Tuloy pa rin ako sa pakikipag-usap sa tila hindi nakikitang nilalang sa may lumang bahay. After ko daw makipag-usap, nakita niya raw na parang umiling ako at tila may pagtanggi akong isinasagot doon sa kausap ko. Tapos sumakay na daw ako sa bike at biglang mabilis na pinatakbo ito sabay tawag sa nanay ko. At dali-dali naman akong pinuntahan ng nanay ko. Doon na daw ako tinanong ng nanay ko kung anong nangyari sa akin at bakit parang natatakot ako. Ang sabi ko daw, meron daw matandang babae akong nakita doon na mistulang madre ang kasuotan.
Tapos may kinakain daw ito. Parang biko daw ata o kakanin na nakalagay sa isang lyanera. Yung aluminum na oval, yung madalas na lagayan ng leche flan. Tapos tinalong ulit ako ni Mama kung ano raw yung ginawa sa akin ng babae. Ang sagot ko daw, binibigyan daw ako ng biko na kulay black. Tapos nung sinabi ko daw na ayaw ko, parang ngumiti daw ng masama yung matandang babae. Tapos tinanong ulit ako kung gusto ko daw bang kumain o hindi. Sabi ko raw kay Mama, medyo galit na raw yung tono nito noon. Yun daw yung dahilan kung bakit nagbike na ako ng mabilis palayo doon at tinawag ko na nga si Mama. Wala namang nangyaring masama sa akin nung hapon na yon. Pero nung halos madaling araw na, inaapoy daw ako ng lagnat. Nagsusuka raw ako nun dahil sa taas ng temperatura ng katawan ko. Nag-aalala si Nanay, kaya tinawag niya noon ang lolo ko na may kaibigang manggagamot. Hindi pa raw uso ang tricycle noon at malayo pa ang pagamutan. Kaya naman daw sa manghihilot o sa albularyo ko dinala noon. Tinawas ako noon at pinulsohan ng manggagamot. Tapos ang sabi, napaglaruan daw ako ng engkanto. Kaya naman nagsagawa siya ng ritual upang alisin ang negatibong enerhiya na dulot ng matandang babaeng kumausap sa akin. Na ang sabi ng manggagamot, engkanto daw pala yun, Boss Kira. Ang sabi ay mag-alay daw kami ng dugo ng manok at itlog sa parte ng lumang bahay kung saan ko daw nakita yung matandang babae. Dagdag pa nung albularyo, bukas daw pala ang third eye ko. Sinubukan daw itong isarado ng albularyo para daw hindi na ako guluhin ng mga nagtatangkang elemento na gustong makipaglaro o kuhanin ako. Naniniwala ba kayo na kahit sarado na ang third eye, ay maaari pa ring mabuksan ulit ito pagdating ng takdang panahon? Kasi ako kahit hanggang ngayon, may mga nararamdaman pa rin at paminsan-minsan may mga nakikitang espiritu. Hanggang dito na lang muna, Sir Kira. Maraming salamat sa pag-feature mo sa channel mo ng mga kwento ko. Sana mapili ito ulit. God bless and more power sa channel. Malagim na gabi o araw sa inyo, Sir Kira, at sa mga nakikinig. Ako nga po pala si Ardy, isang OFW worker. At tuwing umuuwi naman sa Pilipinas, ay pagiging TNVS driver ang nagiging racket ko o yung paghahatid sundo ng mga pasahero. Ilang buwan pa lang akong TNVS driver para may pagkakitaan habang nasa Pilipinas ako. Hindi ko kabisado pa talaga ang mga kalsada. Kung kaya't around Quezon City lang ako dahil yun lang ang kabisado ko. Nakaasa lang din ako noon sa app kung di ko kabisado ang lugar. Simple lang ang routine ko sa araw-araw. Pumapasada ako ng 11 oras sa kalsada mula 11 AM hanggang 10 PM. Kasama na roon ang pahinga kung saang liblib man may mapwestuhan. Sa pagkakataon na to, nag-iba ang routine ko sa nakasanayan ko. Marami na akong naisakay na may iba't ibang kwento sa buhay. Nagkitang magkamag-anak, mag-a-apply sa trabaho, magkaaway na magkasintahan, nakapagsakay sa ospital na kukunin ng mga gamit ng namatay na mahal sa buhay, maghatid ng mga pupunta sa lamay at marami pang iba. Pero di ko inaasahan na may sasalubong sa aking pasahero na hindi naman para sa kanya. Around 5 PM na nun, nasa Fairview QC ako. Bala ko ang mahabang biyahe para hindi kain sa oras sa rush hour. Meron akong naisakay na babae. From her condo, papunta siya sa mall. Malapit lang din akong nakatambay doon, kaya kinagat ko na. Total may surge fee naman para sulit.
Sa paghatid ko sa kanya sa mall, ay biglang kumulimlim at umambon. Hindi na raw pala siya pupunta sa mall. Kaya tinanong niya ako kung pwede daw na i-book niya na lang din ulit ako. So binook niya ako ulit, pero papunta naman sa Bukawi, Bulacan. Di ko gaanong kabisado yung pupuntahan, pero dadagdagan niya na lang daw. Lalo pa at makulimlim. Pumayag na lang din ako para makapasyal din sa ibang lugar at masubukan. Pasado 8:00 na nun at malakas na ang buhos ng ulan. Kinakabahan ako, baka tumirik ang sasakyan. Kasi nababalita na bahain daw yung lugar na yon. Pero awa naman ng Diyos, naihatid ko naman ng maayos yung pasahero ko. Nabigyan pa ako ng extra tip. So naibsa ng pangamba ko nun. Ilang minuto lang, saktong may nagbook na biyaheng QC. Tuwang-tuwa ako kasi hindi masasayang yung gas ko pabalik ng QC at gagarahin na rin ako pagkatapos. Sa biyahe ko papuntang pick-up point, masyadong madilim yung tinatahak kong daan. At wala masyadong bahayan. Halos mga talahiban na nga at niwala man lang street lights. Hindi na re-read ng direction app ko. Tapos mahina rin yung signal. So tinumbok ko na lang yung natandaan kong ibinigay ng app na direksyon. Pero maya-maya, kinancel ng pasahero yung booking niya. Medyo umaambon na rin nun, kaya kinakabahan na ako. Kasi nga hindi ko kabisado yung lugar, tapos madilim pa. Inisip ko na lang nun na mag-backing at bumalik dun sa may bahayang nadaanan ko para makasagap ng signal at makauwi na. Yung sasakyan ko po, kapag nagbabaking, makikita mo yung likod through screen sa harap at tutunog din kung malapit ka ng bumangga. Sa pagbaking ko, may naglakad ng mabilis sa likuran ng sasakyan na halos maatrasan ko na sa sobrang lapit. Napahinto ko nun kasi baka maatrasan ko. Gusto kong silipin sa bintana ko para sana sabihang kamuntikan ko na siyang maatrasan at mag-ingat naman siya. Pero pagtingin ko, wala namang tao sa kahabaan ng tinatahak kong daan. Isang mahabang kalsada lang yun, kaya imposibleng hindi ko siya makita. Kahit pa tumakbo siya, siguradong makikita ko. Ayokong tumingin sa kanang bahagi ng sasakyan dahil naaaninag ko sa peripheral vision ko na may nakatayong nakaitim na tao na para bang inaantay niya akong lumingon sa gawin niya at sabihin ko kung ano yung sasabihin ko kanina pagdaan niya. Takot na takot ako nun. Nanlamig ang buo kong katawan. Pero kailangan kong mag-focus at kumalma kasi baka maaksidente pa ako. Kumaripas na ako ng takbo pabalik at hindi na rin ako nagsakay ng pasahero hanggang makabalik ng QC. Mula nang mangyari yon, ayoko nang tumanggap ng biyahe pa Bukawi, Bulacan. Magandang araw po. Please do hide my identity po. Ito ang unang beses kong magbabahagi ng aking karanasan. Hindi ako magaling magkwento. Ngunit sana ay mapagtiyagaan niyo po ako. Ako po ay mula sa isang city sa Northern Cebu. Tulad ng ating alam, karaniwan pong ginaganap ang mga libing sa umaga o sa oras na may liwanag pa ang araw. Bago ilibing sa sementeryo ang isang taong yumao, may isinasagawa munang huling misa sa simbahan. Itong karanasan ko po na ito ay isang hindi pangkaraniwang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maunawaan kung bakit nga ba ganon. September 2021, panahon pa ng pandemic noon. Ako po ay dumalo sa isang birthday party sa Cebu City. Exclusive celebration yon.
Mga 7 to 8 nang kaming nasa okasyon. Sobrang nag-enjoy kami kasama ang mga kaibigan at medyo late na kaming nakauwi. Hindi ako umiinom ng alak o ano paman. Pangungunahan ko na po kayo. Nagsiuwian na kami ng mga kaibigan ko at exactly 11:30 p.m. Meron akong 2 kaibigan na kasama pa uwi. Nakisakay lang kami sa kaibigan naming may sasakyan dahil taga Northern Cebu din siya. Pero mas nauna akong darating sa aking destinasyon kaysa sa kanilang 2. Sa simula, okay naman yung paglalakbay namin, puno ng kasiyahan at tawanan. Habang pinag-uusapan namin yung mga kakatuwang karanasan mula sa aming kabataan. Ngunit ang kasiyahan ay biglang nawala nang ang isa sa aming kasama ay nakatulog dahil sa kalasingan. Kami na lang ng kaibigan ko ang gising nun. Hindi siya pwedeng matulog kasi siya yung nagmamaneho ng sasakyan. Sa gitna ng aming biyahe, sigurado akong hindi ako antok. Gising na gising ako nun. Malapit na rin ako sa destinasyon ko nang madaan kami sa isang dakit. Doon, napansin ko ang isang itim na karon ng patay na tila naglalaman ng itim na ataol sa loob. May mga babaeng nakasunod dito at nakadamit din sila ng itim at may mga itim na belo sa kanilang mga ulo. Nakita ko rin ng mga itim na kandila nilang dala. Ang kanilang anyo ay hindi pangkaraniwan. Lalo na't hindi pa naman Semana Santa noon. Sa loob ng sasakyan ay amoy din yung amoy ng kandila at bulaklak. Tinanong ko yung kaibigan ko kung nakikita niya rin ba yung nakikita ko. Pero ang tanging sagot niya lang, "Ano bang nakikita mo?" Wala na lang akong nasabi nun. Nilingon ko ulit at talagang hindi ako namamalikmata. Nandoon pa rin sila. Talagang naglilibing sila ng ganoong oras. To think na wala na ding simbahang open ng ganong oras. Nung tignan ko yung relo ko, 12:30 na pala. Pagdating ko sa destinasyon ko, pinayuhan ko yung mga kasama ko na mag-ingat sa kanilang pag-uwi. Pagkatapos ng pangyayari na yon, hindi ako nakatulog kakaisip. May libing ba talaga ng gabi? Tapos lahat pa sila, nakaitim at nakayuko. Kinabukasan nun, nag-chat sa akin ng aking kaibigan. Sinabi niya na nakita rin daw niya yung itim na karo na sinusundan ng mga babaeng nakaitim na damit at merong daladalang itim na kandila. Ngunit sa takot, pinili niya na lang daw na sabihing hindi niya nakita dahil nga malayo pa yung biyahe nila. Hanggang sa ngayon po, hindi ko pa rin maialis sa isipan ko ang takot sa naranasan namin ngayon. Magandang araw, Sir Kira. Ang kwento pong ito ay noong nagturist ako sa Japan, sa bahay ng tita ko. Nangyari po ito noong unang araw ko sa Japan. Bale, madaling araw po akong dumating noon. Pagising ko po, iniwan na ako ng tita ko sa bahay nila at ng kanyang asawa. May pasok kasi sila noon sa trabaho. So mag-isa na nga lang ako sa bahay. Naisip ko na maglinis-linis muna sa loob. Nag-vacuum ako at nagpunas-punas. Habang naglilinis ako, yung cabinet na dislide na lagayan nila ng lumang mga gamit, biglang gumalaw yung pinto. Imposible namang hangin lang yun kasi dislide nga. Kailangan mong itulak para mabuksan. Tapos 2 beses pa siyang gumalaw bago may nag-doorbell. Na imposible namang sila tita kasi kaaalis-alis pa lang nila nun mag-asawa. Dahil nga sa kuryosidad, sinilip ko sa CCTV ng pinto pero wala namang tao.
Kahit kabang-kaba na ako noon, pinilit ko pa rin na matapos yung paglilinis. Nang matapos na nga ako, nakatulog ako sa sofa. Nanaginip ako noon. Meron daw malakas na alon at masamang unos at basang-basa raw ako. Ang weird kasi, bakit ako makakapanaginip ng ganun? Wala naman akong iniisip noon bago ako matulog. Nagising ako. Tumayo na lang ako at nagsaing. Kasi hapon na pala noon. Hindi ko na malayan ang oras. Maya-maya lang, paparating na sila tita. Noong hapon na nga, nadinig ko na may pumasok sa pinto. Pero walang nagsasalita. Kaya akala ko si Tito. Kasi suplado yon. Hindi kasi siya masyadong marunong mag-Ingles. Mula sa kusina, natanaw ko ang isang lalaki na naka-uniform ng pang-opisina. Dumiretso ito sa banyo, kaya akala ko talaga ay si Tito. Sabi ko na lang, "Okaeri." na ang ibig sabihin sa salitang Ingles welcome back or welcome back home. Pero pagsapit ng alas 6, may nag-doorbell. Pagtingin ko sa CCTV, yung mag-asawa. Hindi ako nakagalaw nun sa kinatatayuan ko. Hindi ko mabuksan yung pinto kasi sino yung nasa loob ng banyo? So binuksan na lang ni tita yung pinto. Bakit daw hindi ko binubuksan? Gising naman pala ako. Doon na ako nagkwento sa kanya ng nangyari nung araw na yun. Sabi na lang ni tita, ikukwento niya na lang daw sa akin sa hapunan yung history ng bahay na yon. So habang kumakain na nga kami, nagkwento si tita. Noong araw daw, yung tulay na malapit sa gilid ng bahay nila, umapaw at marami daw tao ang nasawi. Kasi tumaas ng lagpas tao yung tubig. Kaya din daw merong sementeryo sa gilid nila. Kasi doon na lang daw inilibing yung mga labi ng mga taong hindi na makilala. Wag ko na lang daw pansinin at masanay na lang daw ako sa mga espiritu na nandoon. Pero hindi ko pa rin mawaglit sa isip at pakiramdam ko ang mga hindi matahimik na kaluluwa sa lugar na yon sa Yokohama. Hanggang dito na lang, Sir Kira. More power and God bless po. Maraming salamat. Sana mapasama niyo po ito sa mga kwento niyo. Ako si Anne. Pangarap kong makapagtapos sa isang universidad sa syudad. Pero kapos kami at hindi kaya ng aking magulang ang pangmatrikula. Kaya naman naisipan kong mag-apply sa isang scholarship program. Sa kabutihang palad, isa ako sa mga napiling matanggap. Dahil dito, matutupad ko na ang pangarap kong makapag-aral sa isang universidad sa syudad. Nang malaman ito ng aking tiyahin, nagpresenta siya na siya na lang daw ang sasagot ng aking bayarin sa aking apartment. Kaya naman dali-dali akong lumuwas upang maghanap ng mauupahang apartment malapit lang sa eskwelahan na yon. May nahanap naman ako, kaso ang bakante na lang nun yung 2 kwarto sa pinakadulo ng gusali. Ang gusto ko sana nun yung kwarto bago yung sa dulo. Kaso kasi hindi daw ito pinapaupahan, sabi nung apo nung bantay. So tinanggap ko na lang. Pinereserve ko ito. Nagbigay rin ako ng down payment nang hindi nagtatanong ng iba pang mga impormasyon. Dumating na ang araw ng aking paglipat. Sa unang araw ko doon sa apartment na yon, maaga akong nakatulog. Napagod kasi ako sa pag-aayos ng aking mga gamit. Hating gabi, naalimpungatan ako kasi
nakarinig ako ng ingay ng kalabog sa kabilang kwarto. Sinubukan kong lumabas. Gusto ko sanang tingnan kung may tao ba sa kabilang kwarto. Pero sarado ito, kaya bumalik na lang ako sa kwarto ko. Nung pahiga na sana ako, may kumalabog na naman. At dahil kahoy lang naman yung pader na yon, sinubukan kong makinig pa. Tapos may nakita akong maliit na butas sa pader. Lalo akong na-curious nun, kaya naman sumilip ako. Pagsilip ko, ang nakikita ko lang ay kulay asul. Purong kulay asul lang. Pagkatapos nun, nawala na yung ingay. Kaya naman ipinagsawalang bahala ko na lang. Nakalipas pa ang ilang araw at gabi na nagpapabalik-balik pa rin yung ingay sa kabilang kwarto. At sa tuwing sisilip ako dun sa butas na yon, kulay asul lang talaga ang nakikita ko. At pagkakatapos kong sumilip, saka lang nawawala yung ingay. Sa pagdaan pa ng mga araw, nakakaramdam na ako ng kakaiba. Pakiramdam na para bang palaging may nakamasid at nagbabantay sa akin. Lalo na kapag nasa loob ako ng kwarto ko. Isang umaga habang wala akong pasok sa eskwela, naisipan kong bumaba. Nang may nakita akong matanda sa reception table. Doon ko nalaman na siya pala ang may-ari ng apartment. Naalala ko bigla yung mga kalabog sa kabilang kwarto, kaya itinanong ko yun doon sa matanda. Nagulat yung matanda, humingi ng paumanhin sa akin. Ang sabi niya, hindi na daw dapat pinaupahan pa yung 2 kwarto sa dulo. Pasensya na raw kasi wala daw talagang alam yung apo niya. Doon na nagkwento yung matanda. Yung dating nangungupahan daw doon sa kabilang kwarto ko, magkasintahan. Ubod daw ng ganda ng babae at napaka-seloso naman daw ng lalaki. Doon daw nagkaroon ng problema yung pagsasama nila kasi nilamon daw ng pagsiselos at maling hinala yung lalaki. At ang resulta daw nito ang gabi-gabi nilang pag-aaway. Hanggang sa napatay na nung lalaki yung babae dahil sa sobrang selos. Na-curious tuloy ako nun. Tinanong ko dun sa matanda kung ano bang itsura ng babae. Ganun ba talaga siya kaganda? Ang sabi nito, mukha daw foreigner yung babae. Maputi at makinis yung balat. Tapos parang ang lambot-lambot daw at ang bango-bango ng buhok. At ang pinakakapansin-pansin daw dito, yung mga mata nito na kulay asul.